So trending po ito ngayon mga sangkay sa buong mundo ang balita na ang TikTok daw po ay ibaban na po sa bansang Amerika. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Nakakalungkot ito na balita ngayon sa international. Ang TikTok daw po ay mawawala. Mawawala na po sa US. At ngayon marami pong mga TikTok influencers doon sa bansang Amerika ay naninikluhod po sa kanilang gobyerno na wag naman sana daw po pahintulutan na mawala ang TikTok. Kaya nga lang mga sangkay, ang Supreme Court ng United States of America nagsalita na mga sangkay. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Well, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million subscribers na. Alright? So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Napakadali lamang po yan, mga sangkay, no? Para siyempre, sama-sama na po tayo dito kasi dito pinag-uusapan po natin, hindi lamang po ang mga nangyayari sa bansa natin, kundi mga kaganapan sa ating mundo. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, siyempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys. Ang daming nagkomento po dito sa balita, mga sangkay, tungkol po dito sa pagsasara ng TikTok sa bansang Amerika. Eto, binalita nga po ito dito sa Pilipinas, pero marami po yan mga sangkay. NBC News, BBC News, eto po sa Sky News. So, marami pong balita tungkol dyan mga sangkay. Eto nga po, marami po nagrarally na po ngayon tungkol po dito sa pagbaban sa TikTok. Kasi ilang araw na lamang po mga sangkay, mawawala na daw po ang TikTok sa US. Nakakalungkot naman mga sangkay, no? Pero wala eh. Ang magde-decide po mismo ay ang kanilang gobyerno, lalong-lalo na po yung Supreme Court. Ngayon, marami pong users ang TikTok sa US, no? Milyon-milyon. At ang malupit doon mga sangkay, ang dami pong influencer sa US, sa TikTok, na yumaman na, sumikat na mga sangkay, tapos bigla pong mawawala na parang bula. Talagang wala po talagang permanente sa ating mundo. No? Lahat pwedeng mawala mga sangkay sa isang idlap lamang. Well, eto po yung balita. Tingnan po natin mga sangkay. Dito muna tayo sa local. Isasara na ng ByteDance ang TikTok sa Amerika sa January 19. January 19, isasara. So mga sangkay, bukas na po ito. Mawawala na po ang TikTok sa bansang Amerika. Bilang pagsunod sa bagong batas na naglalayong ipagbawal ang naturang app. Ibinahagi ng mga user ang kanilang pagkadismaya habang apektado naman ang mga content creator na umaasa sa kita mula rito. Ayun na nga po mga sangkay. Marami po kasi ang kumikita sa TikTok sa US eh. Alam nyo, malaki po ang kaibahan ng TikTok sa Pilipinas at sa TikTok sa US. Kasi doon, yung monetization, mas malawak kaysa sa atin. Kung i-check nyo po sa mga user po ng TikTok, mayroon pa po doon mga sangkay, ilan sa mga monetization program ng TikTok ang hindi pa po open sa bansa natin. Na naka-open lamang po, I think, halimbawa na lamang po America and some part of UK ba or Europe, basta ganun. Sa Europe, of course, UK is part ng Europe, mga sangkay. At iba pang mga bansa na kung saan open sa kanila yung ganung kalawak na monetization program ng TikTok. Ngayon, doon po sila kumikita ng malaki. Yung mayaman po sila doon, mga sangkay. Kaya nga lang, ang bad news, guys, ayun na, bigla pong mawawala na parang bula ang TikTok sa US. Ang tanong nga po dito ng iba, ano ba, isusunod na ba sa Pilipinas na tanggalin din po ang TikTok? Ang rason kasi mga sangkay dito, ang TikTok, pinaghinalaan ng Amerika na may itinanim doon na I don't know mga sangkay na nagkakaroon daw po ng access para po makakuha ng mga impormasyon sa US. Yun po yung kanilang sinasabi mga sangkay. Pinag-aaralan ni President-elect Donald Trump ang isang executive order upang ipagpaliban ang TikTok ban
upang bigyan ng oras ang kanyang administrasyong makipag-usap para sa posibleng pagbebenta ng app. Gayunman, patuloy na tumatanggi ang ByteDance sa idea ng pagbebenta nito. Okay. Magkaiba po talaga, no? Magkaiba po ng posisyon dito si President Trump at President Biden. Itong si Trump, open mga sangkay na ang TikTok ay, kumbaga, may ano ba tawag dyan? Mayroon po siyang iba pang plano na hindi totally maban ang TikTok. Ang isa sa nakikita ko dito parang bibilhin po ata ang TikTok ng mismong kumpanya ng bansang Amerika para po maipagpatuloy ang takbo nitong TikTok, mga sangkay. Isa po ito kasi ngayon sa matunog na platform pagdating sa social media. Ito, panoorin mo natin. Friday morning to you. We're coming on the air with some breaking news from the Supreme Court. The High Court has just declined High Court, mga sangkay, no? to stop a ban of TikTok now. Tinanggihan daw po ang mga panawagan na hindi po iban ang TikTok. Okay? Supreme Court po mismo, mga sangkay. Tinuloy pa rin. Kumbaga, tinuluyan pa rin po yung TikTok. Now set to take effect on Sunday. TikTok is, of course, one of the most popular social media apps in this country with some 170 million users in Grabe, 170 million users sa US. the U.S. alone. But the app is owned by a Chinese company, and lawmakers on both sides of the aisle have said that it is a national security risk. Today's decision comes after the court heard arguments from TikTok against the law that essentially forces its parent company, ByteDance, to sell its operations here. Situation very fluid right now. Both the outgoing Biden administration and the incoming Trump administration, they both said that they may try to keep the app going. Joined now by our senior legal correspondent, Laura Jared. So, Laura, let's just start with what this means, what it doesn't mean, and what happens next. So no question, a defeat for TikTok here. Naku, talo na nga po yung TikTok. Wala na daw pong, kumbaga, wala na magtatalo. Talo talaga yung TikTok. Obviously, the ban can go through, but there's a question mark about whether the law is actually going to be enforced, even though it was a bipartisan law passed by Congress, signed by President Biden. It may not actually get enforced. So let's come back to that for a second. First, on the law here, the district court, I should say, actually, the District of Columbia, the circuit court there in D.C., decided to let this ban go through. And today, the Supreme Court saying they got it right. So they are affirming the law. Ayun na, mga sangkay. Supreme Court po mismo. Wala na, mga sangkay. Eto pa, marami pong balita tungkol dyan. Straight to breaking news from the US, the Supreme Court, that judgment around TikTok, it has just come in. Let me read you the one-line ruling that we have so far. The US Supreme Court rules against TikTok's Ito ito yung sinabi ng Supreme Court. challenge to that law that would force a sale or a ban applying in the United States, and that ban comes into effect on Sunday. Sunday na po. Effective sa Sunday. Wala na pong TikTok sa bansang Amerika. Ewan ko lang kung kaya po pong pigilan ito ni President Donald Trump. Kasi si Donald Trump, open po siya sa dialogo. Pakikipag-usap kung ano ba talaga. Tutuluyan ba nila? Or, kasi nakitaan po talaga ng butas na mayroon daw pong, ang China daw po ay may itinanim sa TikTok na banta sa national security ng bansang Amerika. Yeah, they heard the representations from TikTok. We were waiting for that judgment. It has just come. So let's head to our North America correspondent, Nomi Iqbal, who's there in Washington. And Nomi, tell us more. Yes, so it's not a surprising ruling. The US Supreme Court had indicated that it was likely to uphold this legislation. Now, Uphold. So wala na, mga sangkay. TikTok set to be banned in the US by Sunday. Siguro Lunes po yan dito sa Pilipinas ata eh. No? Tignan nga natin yung mga nagkomento, mga sangkay. Ito. What the BBC are not telling you is that the list of representatives voting to ban TikTok while holding shares in Meta is the Venn diagram of two overlapping circles. Meanwhile, we chilling in Xiaohongshu. Ano to? Sa China ba yan?
Ban OnlyFans next. Ha? Nag-gets ba mga sangkay? Ban OnlyFans next. Sa mga ano dyan, sa mga, ano tawag dito? Sa mga masyadong mabibilis yung utak na naiintindihan nila yan. Thank God. Now ban that crap worldwide. Sabi naman ng isa, it's cancer to society. Actually, mga sangkay, pagdating po sa TikTok, eto naman, nakakatulong po siya pagdating sa information, pero sobrang dami pong fake news sa TikTok. Isa pa sa, maliban po doon, mga sangkay, yung influence ng TikTok sa kabataan ngayon ang tindi. Yung, biruin nyo, kahit nga po mga sangkay, marami akong kakilala. Kahit nga po yung kapatid ko pinagbawalan ko ng gumamit ng TikTok kasi napapabayaan po yung pag-aaral. No? Yan po yung isa sa medyo, well, kahit naman ng social media, pero ang TikTok po kasi talaga, napakadaling gamitin, napakabilis mga sangkay. Mabilis sa mata ng mga kabataan at kung ano po yung kanila mapapanood doon, magiging ano nila, magiging actions nila, magiging attitude nila, magiging culture ng mga kabataan ngayon. Kaya nga po mga sangkay, di ba, yung Gen Z, alam nyo po yan mga sangkay na masyado pong active po talaga sa social media. Well, kayo guys, ano po ang inyong opinion dito sa pagkaka-ban ng TikTok sa bansang Amerika? Sa tingin nyo ba okay yung kanilang ginawa? Naniniwala ba kayo na ang TikTok ay isang spy galing sa US? At dapat rin ba itong iban dito sa Pilipinas? E-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel guys, ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Alright? Magaganda po, garantisado yung mga content natin dito. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na guys, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.